Mapagpalang araw mga kataba. Inutusan ko yung anak ko naman magbayad ng kuryente mga kataba. Dito lang yan sa bayan ng Tarlac sa SM. Kasi marami naman way para makapagbayad ng kuryente. Kasi dito sa area namin halos wala eh. Kailangan updated yung bill mo mga kataba para makapagbayad ka dito sa malapit sa amin. So ang ginagawa ko naman dyan, inuutusan ko yung anak ko. Tulad niyan, parang namamasyal na rin siya. Ang dami na rin kasing changes dyan sa SM mga kataba. Yung mga nakikita kong yan, hindi ko yan dati nakikita. Kasi siguro, dahil sa tagal na rin namin na hindi pumupunta sa SM, syempre kailangan muna natin mag-budget, unahin yung mga dapat unahin. O yung mga bata naman, nag-i-enjoy dyan sa Tom's World. Siguro yung anak ko dyan mga kataba, nag-i-enjoy din habang nagbabayad ng kuryente. Kasi nakuha niya pang umakyat dyan eh. Sabi ko, anak, sumunod ka pag nakabayad ka na ng kuryente. Alam niyo naman yung mga bata, mga kataba, marami ring sideline bago makabayad o pag inuutusan mo. Kaya nga sabi ko, hindi yan basta-basta naiinip. Kasi marami yung pwedeng paggalaan dyan sa SM. No? Tignan nyo, ang dami ng mga pinagbago sa SM. Yung sabi ko nga sa inyo, yung mga hindi nakikita. Ang dami-dami na pwede nang pagkaabalahan dyan. Kahit wala kang pera, mag-window shopping ka lang, mag-sightseeing ka lang, marami ka nang makikita. Kasi alam nyo mga kataba, pag pumupunta kami ng SM dati, kahit hindi kami masyadong namimili o kung nag-grocery naman kami ng kaunti, kasi nagbabudget din ako para sa grocery. Pero hindi kami nakakaramdam ng init. Tapos lalo na ngayong summer, naku, kung ano lang mga kataba, nandyan na rin kami. Paupo-upo lang dyan sa food court, tumitingin-tingin. O yan, merong activities dyan sa food court yan mga kataba eh. Dyan kasi madalas ginagawa yung mga activities. Tapos mapapansin nyo, yung kasing pataas na yan, halos pa uwi na yan eh. Yung Starbucks na yan. Kaya nga sabi ko, pag may mga nakikita akong kumakain dyan sa Starbucks, wow, sana all. Yung iba nga dyan mga kataba, mga estudyante pa eh. Sabi ko, wow naman, ang budget naman ng mga batang to. Grabe. Kaya nga sabi ko, sige anak, kasusunod. Ikaw na rin kumain dyan. O yan o, nagbibiyahe na yung anak ko. Alam nyo ba mga kataba, yung anak ko, kaya yan masipag din pumunta pag inuutusan mo kasi libre yan eh. Libre sa pamasahe kasi nga yung mister ko driver. So yun naman yung advantage nung pagbibiyahe mga kataba. Lagi siyang nalilibre kaya nga salamat sa mga driver. Kasi ang dami naming laging libre. Tapos minsan naman malulungkot ka rin sa mga driver pag wala silang sakay. Tapos dadaanin na lang sa kwentuhan. Kasi nagkukwentuhan sila dyan mga kataba. Dire-diretso lang naman yung biyahe papuntang RCS. Kasi pinapasunod ko nga yung anak ko sa RCS at saka sa Robinson. Alam niyo naman si Mama Taba, pag hindi pwedeng walang kasama. Lalo na pag bumibili na ako ng karne. Kaya madalas ko silang binibilinan. O anak, mauna na ako dito, mauna na kayo doon. Magkita na lang tayo para mabilis mga kataba at marami tayong magawa. Ganyan yung mga ibinibili natin sa ating mga anak. Kasi naman na sila, responsible na sila mga kataba. Pag binilinan mo sila, alam na nila yung gagawin nila. Sabi ko nga, hindi sila naiinip. Katulad yan, no? Malamang nga dyan mga kataba, nagkukwentuhan pa sila ng driver na yan eh. Yung mga buhay-buhay, yung mga pangyayari sa kalsada. Kasi nga yung mister ko, driver din. Yung anak ko pa naman, napakakwento. Yan. Ang bilis ng pangyayari. Di ba mga kataba, nandyan ako sa Robinson tumitingin ng mga dapat bilhin ng chicken, kung ano-anong mga pwedeng bilhin na meat, o ganyan kahaba yung section ng meat, ng chicken mga kataba. Marami kayong pwedeng pagpilian, kaya nga lagi kong ibinibida yung pamimili ko ng meat sa Robinson. Kasi mga kataba, dyan talaga ako nakakakuha ng mga magagandang meat. Mapa chicken, sari-saring pwedeng pagpilian mga kataba. Pwede rin may mga hotdog din, may baka, may pork, kung ano-ano, lahat ng klase nandyan. Kaya nga sabi ko, pag makakatiming ka pa nga ng sale nila, mga kataba, as in good talaga yung chicken. Maraming mga good na meat yung tinitinda ng Robinson, mga kataba. At hindi ka naman magsisisi para mag-stock ka ng good for 1 week. Yan, may mga giniling din. Yung section na yan, halos yan, yung ganyang kahaba na yan. Puro meat section yan ng Robinson. Kasi dito sa may Luisita, mga kataba, dyan ang tingin ko na marami ring tinitinda compare doon sa market sa Tarlac. Mas maraming pwedeng pagpilian dyan. Kaya nga sulit yung pagpunta ko dyan. Lalo na walking distance lang yan. Pag wala na kaming stock, punta lang ako dyan. Ang maganda lang naman mga kataba, yung meron kang budget. Di ba? Laging yung budget ang pinag-uusapan. Yan, nakakuha din naman ako ng mga kaunti ng pwedeng ipang-budget natin ng isang linggo. Kasi meron na kami mga ibang nabili mga kataba. Kaya dumadayon na lang ako ng meat. Meron din ng mga frozen section dyan. Yung mga frozen na hotdog dyan, tocino, at kung ano-anong mga fries, no? Yung mga ganyan mga kataba. Pero hindi ako masyadong kumukuha ng ganyan. Ang madalas ko lang kinukuha, chicken, beef, pork, yung mga ganyan. Yan yung mga pinang-uulam namin sa araw-araw sa mga budget natin mga kataba. Ayan, ipinapakita kung gaano kahaba yung meat section niya. Kaya nga sabi ko sulit eh. Pag dyan kayo namili,
Kaya nga minsan ina-advertise ko pa na, dito kayo bumili doon sa mga kakilala ko. Yan ang ating simpleng araw.